Ayan. Muli nagbabalik po yung lingkod, guys. Ayan, isang mapagparang araw o gabi sa ating lahat. Ayan. Naku, Diyos ko. Ito. Parto tayo dito kay Madam Gina. No. Guys, wala na tayo ligoy-ligoy. Pakiclick naman po ng thumbs up nang sa ganun ay swak sa panlasa ni YouTube. At baka meron pa po dyan na hindi na-click yung subscribe. Maaari nyo po i-click. At hindi naman po yan sa pilitan. Pero mas maganda kung ma-click nyo and then i-click nyo na rin yung notification bell. Nang sa ganun ay updated po kayo sa aking mga video na i-upload. Ito, patungkol ito doon sa pagpunta sa Manila nila Edo, ni Beyonce, ni J. Brad, and ni Dr. Love. Yan. Ako hindi ko alam sino ba talaga ang dapat sisihin pero hindi naman pwedeng tayo puro na lang sisihan dito na sisihan. Wala na po muna mambabas, no? Ito, ang akin lang, bakit si Beyonce ay napasama doon papunta sa Manila, gayong ika nga ay hindi naman iyon sponsor po ni Beyonce si Gina, no? At ika nga ay si Gina ay sponsor ni Edo and sponsor din daw yata ito ni Arjin. At sponsor din ng dating Kalingap Angels na ito ay dating collab team ni Edo. Si E. Sana ay nandiyan na. Pero sana ay hindi na nga lang sumama si Beyonce. Pero yun na, ay huli na. Yan naman talaga. Kadalasan, kumbaga ang pagsisisi ay nasa huli. At ito, aral na to para sa lahat, no? Sa lahat ng mga Kalingap Angels, kayo po ay mga artista ng Kalingap. And alam niyo naman na ang Kalingap ay libo-libo po ang followers. So, kung kayo ay next time ay ganyan, napupunta sa ibang lugar, ay dapat nasa tamang lugar kayo and nasa tama, ang tawag ito, hindi ko masabi. Kumbaga, ang pag-alis, ang pagpunta saan man lugar or makikipagtagpo ay hindi dapat mangyari yung ganito na out of place or na set aside or parang binabaliwala lamang kayo, mga Kalingap Angels. Dahil kayo ay ginto sa Kalingap, kayo ay hinahangaan, kayo iniidolo sa Kalingap, pero kung pupunta lang din kayo sa isa kagaya po ni Gina, mawalang galang, kung sa part ko ako ay nanay, and sa part ko, ako, halimbawa, for example, ako si Kalingap Rababa, ay mawalang galang. Ang mga Kalingap Angels na yan po ay, ika nga ay, napaka-special ng mga taong ito sa Kalingap. At ito po ay sinusubaybayan ng libo-libo, sinusuportahan ng libo-libong viewers. Tapos ngayon, doon kay Gina, ay binaliwala mo, ay sino ka? Sino ka? Sabihin na natin parang ginawa mo naman tayo doon sa isang sulok, sa isang kwarto. Hindi mo malang tinanong ka na, tinanong na nasaan si J. Brad? Naandun. Kasama ni, hindi po halos mabigkas yung pangalan. Mawalang galang, Ma'am Gina, ito po, yung opinion ko lang, hindi po kita inaaway, pero based po sa akin nakita, ito paririnig ko lang muna sa inyo. Ito na may naka-public, ang naka-private na. Naka-private na itong video na to, pero ito ay naiparinig na rin ni Kalingap Rob, and naiparinig naman ni Kuya Bal sa live nila, and ako naman may copy din naman, iparirinig ko na din po. Ano po? At kasi ito ay resibo lang. Resibo. Kaysa naman tayo magngangaw-ngaw dito na wala tayong pinagbabasihan. Halos hindi mo po mabanggit. Ma'am Gina, yung pangalan ni Beyonce, ikaw po yung babae. Ito, paririnig ko muna guys, no? 950 yung isang nandun kasama niya Beyonce. Tinatanong ni Dr. Love, nasaan daw si J. Brad? Ang sabi ni ni Gina, naandun, kasama ni may sumagot na isa, kasama daw ni Beyonce, hindi halos mabigkas ni Ma'am Gina, ang pangalan ni Beyonce. O, ito. 950 yung isang Ako si J. Brad. nandun kasama ni Beyonce. Kalau sila? Oo. So, sa akin muna si Edo. Tapos, Anak ko yun eh. Wi-Fi ma'am. Sa kanya daw muna sa Edo. Sa kanya daw muna, kasi anak niya. So, alam nyo guys, kasi hotel yun eh. Hotel. So, kwarto-kwarto. Naandun sa Edo sa isang kwarto. Sa kwarto ni Ma'am Gina. Mala po sana. Hanggang sa natapos po yung live, wala pong nakita na, si Beyonce, wala ka mo pag-aalala. Pero hindi mo po na, Ma'am Gina, matutuwa po sana ang mga viewers. Pupurihin ka ng mga viewers kahit hindi po ikaw sponsor ni Beyonce.
ay man lang makita po namin sana sa iyo yung malaang, ay, oo nga pala si Beyonce nasaan? Papuntahin mo dito. Walang ganun. At talagang sinabi mo pa na, si Edo ay doon muna sa iyo. Bakit po ganun? Ultimate charger, ikaw na rin po ako kuha. Dadalhin kay Edo. Ako nag-aano lang, ako medyo sa part ko din, kasi itong mga batang ito sila Beyonce, napaka-importanteng tao to. Sa Kalingap at iniidolo, hinahangaan, sinusuportahan ng libo-libo. Pero ikaw, Ma'am Gina, kung ako yung nanay, babae, bakit naman ganun yung ginawa mo sa anak ko? Na, mas pinili mo pa ang makasama, yung lalaki, si Edo, na sa halip sana yung iyong kasamahin, ay babae, kapwa babae. At hindi mo rin naisip, Ma'am Gina, na yung si Beyonce ay babae, sino kasama? Hindi mo rin po naisip yun. Doon lang nagkulang ka doon. Hindi nakita, walang nakitang ikaw ay nagpahalaga sa isang beneficiary ng Kalingap. Hindi nakita sa iyo yun, wala sa iyo yun. Ang pinahalagahan mo lang is yung vlogger or yung K-boys. Ang sabi mo ay sa iyo muna, doon muna. So, ito yung mahirap eh. Wala ding naipatiig. Kasi pumunta sa kwarto-kwarto eh. Wala din na sabi si Ma'am Gina na itong kwartong ito ay para kay Edo. Itong kwartong ito ay para kay J. Brad or kay Beyonce. Gayong meron kang kwarto, saan natulog? Saan natulog? Sa Edo katabi mo? Naku, totoosin dapat ang katabi mo si Beyonce. Inisip mo rin sana yung kapakanan ni Beyonce. Ni Beyonce, no? Saan natulog si Edo katabi mo? Naatim mo yun? Nasa halip sana babae? Sorry, wala. Alam nyo, hindi wala akong personal, wala kami personal na galit sa iyo. Opinion lang po namin ito, Ma'am Gina. Opinion lang po namin ito dahil sa halip nga po sana, yung malang nakita na ang beneficiary po ng Kalingap na ito ay hinahangaan ng libo-libo na nandiyan kasama ninyo, wala po kami nakitang ito ay pinagmalasakitan mo at pinahalagahan mo na, teka muna, sino kasama doon? Lalaki? O dito ka, ining sa akin ka. Wala pong ganon. Hindi po nakita na malaang ikaw ay nakitaan ng nagmagandang loob. Yun lang po. Kaya ramdam ko rin yung viewers itong viewers ng LC. Naramdam ko yung nararamdaman nila kung sa part ko. For example, ako, nanay ako, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa anak ko? Ito nga kasi, magsisihan man ay huli na. Pero may kasabihan nga po na ang pagsisisi ay nasa huli. Pero yun nga, kaya nga ang tanong ko sa group chat, ay bakit sumama si Beyonce? Kaya yung hindi naman niya yun sponsor. O siguro, sinama siguro ni Edo, ipinagpaalam ni Edo, para na rin makapamasyal. Pero, ang tanong, yun nga, hindi, kumbaga nawala sa kanyang paningin si Beyonce na ando sa kabilang kwarto, si Edo na andito sa kabilang kwarto at habang iyong sponsor ay tinuturo yung mga kwarto-kwarto nila Dr. Love, ay si Edo naiwan doon sa kwarto. Naiwan doon sa kwarto ng sponsor na naandun yung mga gamit. And yung charger nga po ay ni Edo ay si sponsor pa yung kumukuha yung charger ni Edo. No? So ilang oras yun doon na nag-stay doon and yun din kasi ang akin lang bilang babae sa babae, dapat, kung sa isang private room, dapat kasama mo, babae. Or sige, pwede na kasama lalaki. Pero dapat, babae yung kasama ng sponsor. Parang walang isipin ba na masama. Wala tayong mga haka-haka na, bakit? Dalaga ba siya? Si sponsor. At okay lang na talagang kahit mayroong katabing lalaki, walang problema, walang magagalit, walang magireklamo kasi dalaga. Pero nabanggit naman ng sponsor na siya ay may anak. Ang sabi pa nga niya kasi nga binablog at tinututukan ni Dr. Love ng camera, ang sabi pa nga niya, nauna pang nakakita sa anak ko. Parang ganon. Yun lang. Ang akin lang, binata yun. Sa Edo, na yung babae ka, hindi ka po baby, para maging kasamahin yung isang lalaki. Binata, medyo, bakit po, kasi guys, i-analyze nyo, bakit gusto mo masulo mo sa Edo na hindi pumasok sa isip mo na may kasama o samahan nyo ako dito, ay buddy tayo, o order tayo, kahit na red wine dito, tagay-tagay tayo, o mayroon tayo ditong wifi, bluetooth tayo, kanta-kanta tayo dito sa loob ng kwarto, sa hotel. Walang ganun eh. Samantala lang yung iba, alam nyo yung pagka may mga ganyan, magkakasama sa hotel, bandig-bandig doon sa loob ng hotel, doon kwentuhan, chikahan, kainan. Pero wala.
Talaga, inihatid niya sa bawat kwarto sila Dr. Lam. Tapos ngayon, hindi siya nag-alala. Ito lang, ako lang, sa bagay nandun na naghahanap tayo, ang akin naman, sa akin, parang, nandun na, pinaghahanapan natin na bakit ganun, parang wala kang pakialam doon kay Beyonce. Sana hindi na lang sinama si Beyonce. Sana hindi na lang nga din talaga pumunta si Beyonce. Pero huli na. Magsisihan man at magsisihan. At pagsisisi ay nasa bandang huli. Yun lang yung akin. Pero hindi alam ng sponsor, ito si Beyonce, ay napakamahalaga yan sa Kalingap. Iniidolo at hinahangaan yan ng libo-libo viewers, pero ikaw, inignore mo. Binaliwala mo si Beyonce. Kaya talagang sasama ang loob ng mga viewers kasi ginawa ninyo parang tae ka lang dyan sa isang kwarto, hindi ka importanteng tao, mas importante si Edo, parang ganon, di ba? Oh, kaya nga ang tanong ko, hindi man sponsor ni Beyonce, and yan ayon sa sabi nila ay sponsor daw yan ni Erica, sponsor din daw yan ni Arjin, and sponsor ni Edo. So hindi talaga si Beyonce, wala talaga si Beyonce dyan. So, pero kahit sana, na kumbaga hindi ikaw sponsor ni Beyonce, por respeto ba? Kasama ni Edo, kasama yan, kalab team yan ni Edo, por respeto. Sana, kung ikaw marunong po kayo humarap, or marunong kayo makisama, or makipagkapwa tao, lalo pat alam mo, may naka-live, o nakatutok na camera. Alam mo, madam, na naka-live, dahil ikaw pa nagsabi na, naka-live ka pala. Sinabi mo yun, tapos ang sabi, guys, napanood ko na po kasi yung video, ha, kaya alam ko na yung kwento. Nakakuha na nga tayo ng ano eh. Tapos, ang sabi mo pa, bumubulong ka pa, sabi mo pa, baka may basher ako dyan. Alam mong naka-live, pero po respeto, malang po sana yung makita na ikaw ay marunong makisama. Hindi yung merong mga kasamang na-out of place. Kasi ako pagkaganyan lakaran, kung sino yung nagmumukhang kawawa, kung sino yung tameme sa isang sulok, aba, ay, halika. Ayaw kong ma-out of place yung aking mga kasama kasi yung kung sino yung pinakang kulelat sabihin mong tahimik, tamimi, yun aking tinutututukan. Para lang wag ma-out of place, dapat ganun ka din, madam. Kaya minsan hindi sa, alam nyo, ito, nakukuha ko yung damdamin ng mga viewers. Hindi kaya nagagalit dahil winalang halaga or, binaliwala. Hindi nakita ang ikaw ay man lang yung kasama ay iyong inintindi, madam. Yun lang yun. Man lang sana inintindi mo rin si Beyonce na kawawa naman si Beyonce, sino kasama? Dito na lang. Yung ganun lang ba? Kasi kulang ka. Wala ka sa ganun, madam. Mas pinili mo pa talaga lalaki yung kasama mo dyan sa loob na kwarto. No? Pero sana lang talaga kay Edo, kung ang ginawa ni Edo, kasi lumabas na sila. Nagpunta doon sa mga kwarto-kwarto kasi sinasabi niya, ito yung room nyo, ito yung sa almusal nyo. Dapat sana ang ginawa ni Edo, lumabas din. Huwag nyo guys ibabas si Edo. Sana lumabas na rin muna si Edo and chinek din muna sana si Beyonce. Pero yun na nga, si Edo nandun sa kwarto naghihintay. Yun lang, pero huwag nyo po ibabas guys. Kasi nandiyan na, wala naman tayo magagawa, magsisihan man tayo na magsisihan. Pero nandiyan na, ako lang din ay medyo na din, kasi nga, naawa naman din ako kay Beyonce. Kasi nga, si Beyonce ay nandito sa Kalingap, ayun nga, sabi ni Kalingap Rob sa kanyang live, ayaw niyang nadidihado. Ayaw niyang parang na-OP, na-out of place. Ayaw niyang nagmumukhang kawawa. Pero hindi naman sa mukhang kawawa talaga. Kaya lang, syempre, no choice kasi hindi naman kasi si Beyonce pwedeng lalabas ng kwarto kung saan nandoon sila ay susunod or makikihalubilo. Syempre, hindi magagawa ni Beyonce yun. Dapat ang ginawa na lang din pati ganito, guys, no? Pagka may mga ganyan lakaran, dapat nagsama na lang ng isang kasama si Beyonce. At least, hindi magmumukhang kawawa naman na nakakulong lang doon sa isang kwarto. Parang ganito, nasa isang kwarto, tahimik, cellphone lang ang kaharap. Ito, yun lang din ang akin. Hindi ko din nakita talaga dito sa sponsor. Pero, nandiyan na yan. Kasama. And siguro gusto lang din naman ni Beyonce na makapasyal din, makalibang-libang din. And wala naman pasok. Pero hindi ko talaga nakita. Wala talaga ako nakita sa isa sponsor. Pero sa bagay, huwag tayo mag-expect. Kasi hindi po, yan, sponsor ni Beyonce. Sponsor po yan ni Edo. Sponsor daw, kuno, ni Erica. At meron nga po silang picture. Magkakasama. Hindi ko nga din alam kung nagkita-kita nga din yan. Kung itong setup na to ay magkakasama doon. Hindi ko nga din alam po yan. Hindi ko din, kung nagkita-kita nga po dyan. Ang akin lang, bakit nangyari yun?
na akin muna si Edo. Anak ko yan eh. Anak mo na. Ikaw na palang nanay. Impostor ka. Pero alam kong biro lang niya yon. Biro lang niya yon. Pero teka muna. Yung sinabi mo, akin muna si Edo. Dapat, hindi ganun. Kasi may asawa ka, may anak ka yata. Hindi ko alam kung may asawa to. Pero may anak siya. Nabanggit niya yan dyan sa kahabaan ng kanyang live. Sinabi mo, akin muna si Edo. Hindi mo ba naisip na may kasama yan? Si Beyonce? Hindi mo rin ba naisip kung kumusta ba si Beyonce doon? Hindi ba naiinip si Beyonce doon? Hindi ba nagsisisi si Beyonce na sana hindi na sumama kung ganun din lang na nag-iisa doon sa kwarto at kasama si J. Brad? At talagang iyo muna si Edo? Yun lang naman. Kahit siguro, kung halimbawa, for example, si Edo lang yung iyo kasama. Eh di pagdamag kayo. Kahit 24 oras, 48 hours kayo magkasama, wala namang makikialam. Ang problema lang kasi dito guys, meron nga po kasama. Andyan nga po si Beyonce. Yun lang yung hinahabol ng tao. Kahit ilang oras kayo magkasama, wala naman eh. Wala namang makikialam sa inyo eh. Eto guys, hindi natin pwede po sisihin si Dr. Love dito dahil si Dr. Love po ay driver lang. And kaya lang naman din po sumama nga si Dr. Love dahil, kumbaga, di ba, si Gina ay sponsor ni Edo. So, gusto lang siguro din mamasyal ni Beyonce. So, hindi siya pwedeng umalis ng basta-basta. So, pwedeng umalis kasama si Scouter. Si Dr. Love. Kaya naman siguro ito ay, kumbaga, napayagan na makaalis dahil kasama si Scouter. Si Dr. Love. Pero, ayun lang. Sabi ko nga sa inyo, kahit 24 hours, 48 hours kayo magkasama dyan ni Edo, wala namang problema. Dahil binata naman si Edo, wala namang magagalit. Yun lang talaga. Ang masakit sa part ng mga viewers, alam mo, Ma'am Gina, na may kasama si Edo, kasama si Beyonce. Sino si Beyonce? Si Beyonce, kalab team ni Edo. Alam mo yan. Yung mala sana nakita na hindi ninyo pinabayado na nag-iisa sa kwarto. At ang masakit pa nito, sinulo mo pa talaga. Yung malang sana nakita ng Edo, pakipuntahan mo doon si Beyonce, isama mo papunta dito tayong tatlo. Yung ganun lang. Pero wala. Sinulo mo talaga. Pero, pangit tingnan. Ilang oras kayo magkasama na kahit sabi nga ni Kalinga Prab, kahit 2 minuto, ay masagwan tingnan. Pangit tingnan. Kasi hindi mo yan, anak. Hindi mo yan pamangkin. Hindi mo yan kaano-ano. Hindi mo yan kadugo. Huwag mo sasabihin, anak mo, alam ko charot mo lang yon. Pero hindi mo yan kaano-ano, masagwa tingnan na magkasama kayo sa isang kwarto. No? Okay lang sana siguro kung may kasama pa kayong iba. At saka dapat ang ginawa mo, uy, dito muna tayo, banding-banding tayo. At isipin mo talaga, nakabestida ka, nakapambahay ka talaga. No? Aywan ko, kung ano nang nangyari. Kung ano nang nangyari doon sa pagbalik sa kwarto. Ano nang nangyari doon? Ano nang ginawa nila? Diyos ko, wala na tayong alam. Kung ito sa pagbalik doon ni Madam sa kwarto, ay nando si Edo. Siyempre, ay mo kung anong ginagawa ni Edo doon, kung nakahiga o nakatihaya sa sopa o ano, wala na. May sopa ba? Higaan lang yata na doon. Wala na tayong alam kung ano na nangyari. Pero, gano'n pa man, ayun magsisihan man tayo na sa huli. Alam nyo guys, ang mga viewers, ang mga nagmamahal kay Beyonce, alam ko yung kanilang pinupunto. Isa din doon na parang baka ito ay set up para magawa ng issue si Beyonce na merong kasamang lalaki na doon sa kabilang hotel, sa kabilang room. Nasa hotel may kasamang lalaki. Parang set up nga ang nangyari. And, ayan, isa yan sa maaaring mangyari. And para pagmula ng mga issue kaguluhan, yon mga ganon. Buti na lang po nag-live si Dr. Love at umakyat nga papunta sa taas at nakita nga ganon yung sitwasyon. Kailan ka pa naandoon? Anong oras pa naandoon? Ilang minuto na yun na naandoon sa taas. Tapos si Beyonce ay nakabukod ng kwarto. Ilang oras si Beyonce na walang kasama doon sa kwarto kung hindi si J. Brad. Di ba? Yun lang yung masaklap talaga doon. Kung ilang oras sila. At saan natulog? Yun lang. Ang akin lang dito, ito lesson learned na rin sa lahat ng mga Kalingap Angels. Kayo ay mga artista, pagka kayo ay pupunta dyan, ganyan, makikipag-meet up kayo, makikipagtagpo kayo sa mga sponsor, tapos gano'n, binabaliwala kayo, samantalang napaka-importante yung tao, iniidolo kayo ng libo-libo, tapos ngayon pupunta kayo doon sa isang tao, gano'n, na ginawa kayo, sabihin na natin, ginawa kayo dyan, tayo, bahala sa buhay mo. O, diba? O, diba? Yun, alam ko yun yung naaano ng mga viewers, naghahalo-halo ang emosyon ng mga viewers, naghahalo-halo yun sa kanilang isipin na bakit sinolo si Edo? Bakit hindi man lang inintindi si Beyonce? Bakit
parang binaliwala si Beyonce, hindi man lang pinahalagahan, hindi man lang naalaala si Beyonce. Yun eh. Naghahalo-halo eh. Ayun na. Hindi naman natin pwede sisihin dito si Dr. Love kasi nga, siya lang naman yung nag-drive. And, yun nga, bakit nga napasama-sama si Beyonce? Kung ito may pinagpaalam ni Edo, siguro ay gusto rin talaga makapamasyal nga ni Beyonce. Pero ang nangyari nga talaga ay ganun. Parang iniwanan na lang doon sa isang kwarto. At ang tagal doon sa kwarto ay ilang oras sila doon magkasama. Tapos si Beyonce naiwang mag-isa. Kailan pa itong bumalik? Ay hindi na namalayan kung kailan, anong oras nakalabas. Yun lang. Kay Madam, dapat minsan kahit sino po ang inyong makaharap, makitaan po sana kayo na pagka may mga ganong kasama, yung mga bisita mo, lalo pat babae, Diyos ko! Lalo pat babae, matuto po tayo na kahit pakitang tao, matuto po tayo na magpakitang tao ng pakikisama. Yun lang po, pakikisama lang. Kahit pakitang tao, hindi po iyan napakahirap gawin. No? Yun, sa mga Kalingap Angels, next time, huwag kayong makikipag-meet up sa mga ganyang hindi ninyo lubos, hindi ninyo kadikit, lalo pat ganyan na hindi kayo ay gusto. Sasabi nga, ayun nga, sa vlog ni Kuya Potot hindi nga kursunada si si Beyonce nito ni Gina Yun lang ang akin. Ay, nako, buhay. Medyo kinulang si Madam. Next time matuto po kayo. Magka kayo may bisita, lalo pat babae, lalo pat nandyan sa ganyang hotel. Isipin din po ninyo yung kapakanan po ng mga kasama ng bisita ninyo. At nandiyan po sa mga kwarto-kwarto yan, baka mamaya ay may luloko-loko, ay maghahasa na rumboy. Yun lang. Sinulo nyo po yan buti sana kung isang bahay yun na mayroong sala, do sama-sama, ay hotel! Ano ba naman ang klase naman? Ano ba naman iyan? Di ba? Kaya, bisa maghalo-halo yung ating isip na bakit ganito? Bakit mas pinili mo pang makasama yung lalaki kaysa doon sa babae? Ay, matutulog kayo. Ano? Ang nangyari? Matutulog kayo. Hindi rin natin alam. Yun lang ang akin. Nandiyan na. Magsisihan nga tayo. Bakit nga kasi? Dapat hindi na nga lang sinama si Beyonce kung ganun din lang. Kay Edo din sana. Ganito din, Huwag ibaba si Edo. Ito lang din, kung sa part. For example, ako po si Edo sa bagay. Iba-iba naman ang ating mga pag oras-oras na, minsan hindi nasagi sa ating isip yung mga ganyang bagay. No, pagka oras na, at nawala na rin sa isip, kung bagay nalibang na din, kaya minsan nakakalimutan na rin na mayroong kasama. Normal, nangyayari yan. Pero kung sa part ko, ito, kung halimbawa ako sa Edo, ay, teka po muna, tita, ako pa may kasama, si Beyonce, pwede ba dito muna? Ay, hindi ako pagka ako kaya ako sa Edo, pag sinabi ni Sport, ay hindi, gusto ko kitang masula, hindi po tita, kawawa naman po si Beyonce. Yun sana, naka-Edo rin yun, para hindi ma-set aside or ma-out of place or nandun lang, mabaliwala yung isa kasama, nasa pagdadala din niyan, nasa pagdadala din ni Edo. Huwag mong hahayaan or naiwan ka dyan sa kwarto, lumabas ka, teka muna, may kasama ako si Beyonce. Yun, mga ganun. Pero nandiyan na guys. Ayun na lang, next time na lang ang mga Kalingap Angels, huwag kayong basta-basta na lang makikipagkita, sasama kasi kayo po ay mga artista. Ang nangyayari po, ayan, aral na po iyan. Kayo tinitingala, iniidolo, sinusuportahan ng libo-libong viewers, pero pagdating sa mga ganyan, sa isang tao lang na sponsor, hindi kayo pinahalagahan. Binaliwala kayo. Yung sponsor na yan, sinusuportahan daw niyan, yung dating club team ni Edo. Yun lang. Saya kasi, alam nyo yun, yung pumunta kayo na ibang bansa, doon, talagang hindi magkanda umayaw, halos parang mga hindi mahulugang karayom ang inyong mga viewers, ang inyong supporters. Tapos diyan, binabaliwala lang kayo ng sponsor na yan. O, di ba? Yeah, Diyos ko. Ayun lang ang akin din. Medyo parang naano lang din naman ako. Kasi nga, ang nasa isip ko, Diyos ko, isang Beyonce. Tapos, ginanon mo lang. Wala ka man lang nakita. Wala man lang tayo nakitang pagpapahalaga.
hindi man lang naisip na kawawa naman si Beyonce doon or baka mainip si Beyonce doon or walang kausap si Beyonce doon. Mga ganun bang tipo, no? Tsaka ang ano doon, magpapauli-uli tayo doon, ang ano doon, dapat ang pipiliin mong kasama sa pagtulog or sa room ay yung babae. Babae. And bukod pa doon, man lang po sana inisip mo rin yung kapakanan din ni Beyonce as bilang siya'y babae, ay merong mga kasamang lalaki. Maisip mo rin yun. For example, kasama ni Edo. Makitaan ka ng konting maproteksyonan mo din sana yung babae. Madam sponsor, inaalaala mo na or inaalaala mo na baka si Beyonce at si Edo ay magtabi. Ay, teka muna. Bawal ito. Yun din sana, nakitaan ka din ng ganun sana, madam sponsor. Pero wala. No? Yung wala. Kaya hindi mo po masisisi yung viewers kung bakit nagagalit sa'yo or kung bakit nababas. Dahil ikaw mismo, sinulo mo po si Edo. Doon. Pagdating pang-akyat nga ni Dr. Love, naandun na nga si Edo sa kwarto. No? Ay, kailan pa yun doon? Ay, ang tagal na nakalive ni Dr. Love. Di ba? Tapos, lumabas pa sila. Napaglabas sila kasi nga tinuturo yung kwarto nila, yung room nila Dr. Love. Si Edo na doon para sa kwarto. Dapat lumabas si Edo. Or, tama. Dapat lumabas and pununtahan si Beyonce. Yun lang. Sa part ko lang naman, yun lang naman. Kahit naman, kung hindi naman kasama si Edo, kahit ba 3 araw sila magkasama, wala namang problema eh. Ay, may kasama nga po kasi. Iisipin na lang yung kapakanan ba, yung baka mainit, baka ma-boring doon, or baka naiinis na, kasi nga, nakulog doon sa kwarto, may sino kasama si J. Brad. Tsaka isa pa nga, yun nga, baka set up talaga, isa din yan sa iniisip natin, baka ito ay sinet up talaga. Tapos, nga naman, masisira ang Beyonce, ang EDC, dahil si Beyonce may kasama sa kwarto. Pero may tiwala tayo kay J. Brad, at saka never yan magagawa ni J. Brad. Nakikita-kita ko sa aurahan ni J. Brad. Si J. Brad napaka-inosente at hindi yan magte-take advantage, no? Yun lang. Medyo, sabi ko nga sa inyo, kung sa part ko, ako sa Edo, ako ilalabas. Isipin ko yung aking kasama, lalo pat babae. And dapat kay Madam ganun din, no? Isipin din ni Madam na, may kasama babae sa Edo, teka muna. Papuntahin mo dito, kami kaming matulog. Ayun! Ganun kadali! Dito muna kayo, badig-badig tayo, order tayo, kahit red wine, enjoy lang tayo, tagay-tagay, kainan. Ganun lang! Napakasimple. Wala nang kailangan pang pagdiskusyonan, pag-usapan. Yun lang yun, napaka-basic nun. Just ko. Pero ikaw, nakabistida ka na. Si Edo, aywan ko, anong ginagawa doon? Hindi na lumabas. Pero huwag nyo guys ibabas. Dahil siguro nawala na rin sa isip ko ni Edo na siya ay may kasama. Baka nawala na rin sa isip ni Edo na siya ay may kasama. Si Beyonce, hindi na rin siguro nalaala. Pero siguro na aywan ko lang din. Baka naman nag-chat din yung dalawang time na yun. Pero ganun pa man, ako yung nagtataka nga lang. At sabi nga ni Madam, sa kanya daw muna sa Edo. And siya ngayon kumukuha ng charger. Ako yung nagtataka, bakit kinukuha yung charger ni Ma'am Gina? Yung charger ni Edo. Inutos ba ni Edo kay Ma'am Gina na kunin yung charger? Or baka, aywan ko na, hindi ko na alam. Yun lang talaga guys. Medyo masalimuot ang kwento. Marami tayong mga isipin. Maraming mga haka-haka. Pero sa part ko nga, medyo nagkulang si Madam. At wala kang inisip kung hindi ang sarili mo lang, Madam, na makapiling si Edo dyan sa isang kwarto. Makasama ba? Ayun lang guys. At abangan nyo ko sa akin next video. Abang-abang tayo. Baka merong mga magbibigay ng paliwanag dyan, ng mga pahayag dyan, ay pwede natin reaksyonan yun. No. At ika nga ipagtagpi-tagpiin. Bakit nga nagkaganon? Ay sponsor pala yan ni Erica. May mga picture pang kasama talaga. Nagkita-kita din sa Manila. Nagkita-kita din ba sila ni Edo? Nakita rin ba ni Edo? Aywan ko. Ano ba ang buong katotohanan? Meron pa bang hindi tayo alam? Sana si Dr. Love makapagpaliwanag din. Ayun na, iipit tuloy si Dr. Love. Pero si Dr. Love, driver lang. And sumama nga lang din si Dr. Love dahil kasama yung kanyang na-scout na si Beyonce. Kung tutusin, wala naman talaga. Sponsor po yan ni Edo. Wala mang kasalanan si Dr. Love kasi sponsor yan ni Edo. Si Dr. Love nag-drive. Kasi hindi man, aywan ko lang din kung may contact ito si Madam kay Dr. Love at sila ni Edo talaga. Ni Dr. Love at ni Edo ay pareho silang sponsor.
Pareho nilang sponsor. Hindi ko din alam, guys. No. Abangan nyo na lang ako sa aking next video. Abang-abang tayo. At baka merong mga puputak diyan, magpapaliwa. Baka magpaliwanag ito si Madam, no. Abang-abang tayo, guys. Mega love shoutout. Pakiclick naman po ng thumbs up. Nasa ganun na iswak po sa panlasa ni YouTube, guys. Ayan.